Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang Big Mouth na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang abogado na nasangkot sa isang kaso ng murder pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagawa niyang malampasan ang trahedyang ito. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Si Park Chang ay namumuhay ng halos normal na buhay kasama ang kanyang asawa na may mga tagumpay at kabiguan. Isang araw, nagising siya at nagpasya na gamitin ang kanyang ointment cure para gumanda ang kanyang balat, ngunit ang kanyang asawang si Miho ay nagalit sa kanya sa paggawa nito. Pagkatapos nilang maghanda ay pumunta na sila sa kani-kanilang trabaho. Si Miho ay isang nurse at naiinggit sa kanya ang kanyang mga kasamahan dahil kasal siya sa isang abogado. Karamihan sa kanila ay naniniwala na kumikita si Chang, ngunit ipinahayag ni Miho na hindi siya ikinasal sa kanya para sa pera. Sa araw na yon, may malaking kaso si Chang na dapat hawakan. Pero talo siya. Maraming tao ang nagtipon sa paligid niya para sisihin siya sa resulta ng kaso, at binigyan nila siya ng palayaw na Big Mouth dahil masyado siyang nagsasalita, ngunit nawala ang lahat ng kaso niya. Si Chang ay nakaupo sa labas lamang ng korte kasama ang kanyang biyenan, si Gi Kwang, upang pag-usapan ang tungkol sa kaso. Tawag ni Miho sa kanila. Ngunit pareho silang natatakot na tawagan siya. Sa wakas ay sinagot na ni Chang ang tawag dahil wala na siyang ibang pagpipilian at inamin sa kanyang asawa na natalo na naman siya, ibig sabihin ay hindi na siya magdadala ng pera pauwi. Galit si Miho sa kanya at hiniling sa kanya na makipaghiwalay. Sinubukan ni Chang na gamitin ang pagkilos ng kanyang biyenan. Pero mukhang nakapagdesisyon na si Miho. Nang gabing iyon, may ilang inumin si Miho habang inihahanda ng kanyang ama ang mga bag ni Chang. Nang ibigay niya ang mga damit sa kanyang manugang, hiniling ni Chang sa kanya na subukang tulungan siya kay Miho. Wala masyadong magawa si Gi Kwang, pero isang araw, dumating si Chang sa bahay na may dalang malaking tambak ng pera, umaasang makakasundo sila ni Miho. Ang kanyang asawa ay nagtataka kung paano siya nakakuha ng ganito kalaking pera, ngunit may isang bagay na hindi niya alam. Nakipagpulong si Chang sa alkalde ng lungsod. Choi, sino ang lalaking nagbayad sa kanya ng pera? Gusto ni Choi na harapin niya ang isang kaso kung saan 3 lalaki ang sangkot. Ang mga lalaking ito ay aksidenteng nahuli sa isang aksidente sa sasakyan at isang bangkay ang natagpuan sa trunk ng kanilang sasakyan. Sa katotohanan, si Chang ay hindi gaganap bilang isang abogado kundi isang frontman. Aasikasuhin ng 3 lalaki ang kaso sa pamamagitan ng panunuhol sa mga hukom at pagsasagawa ng iba pang mapanlinlang na gawain, habang si Chang ay magpapanggap lamang bilang kanilang abogado. Nag-aatubili si Chang na tanggapin ang kasong ito, ngunit sinabi ng alkalde na gusto niyang kunin siya para mahanap ang katotohanan. Ang 3 lalaki ay may dashcam video na nakatago sa kung saan na malamang na nagpapakita kung ano talaga ang nangyari. Tinanggap ni Chung ang alok at binisita ang 3 lalaki sa bilangguan. Sila ay sina Dr. Han, Do-hyun, at Chebong. Naniniwala ang 3 lalaki na si Chung ang perpektong kandidato dahil siya ay isang talunan. Gagawin niya ang anumang iuutos sa kanya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap sila ng tawag sa telepono mula sa warden na nagpaalam sa kanila na may nagbigay sa pulis ng anonymous na tip tungkol sa dashcam video. Gayunpaman, sa katotohanan, si Chang ang nagbigay ng hindi kilalang tip na iyon. Habang naglalakad siya sa labas ng selda, ipinasok ni Chang ang isang recorder sa loob ng kanilang selda upang mapakinggan ang kanilang usapan. Nabalitaan ni Chang na ang isa pang kasabwat nila ay may dashcam na video at tinawagan ng alkalde upang ipaalam ito sa kanya. Bumisita sina Choi at Chang sa studio kung saan kinukunan ni MS Jang ang kanyang cooking show. Si Jang ay asawa ni Dr. Han. Ang babae ay inatake ng isang misteryosong lalaki sa araw ding iyon, ngunit siya ay iniligtas ng kanyang mga bisita. Tinanong siya ni Chang tungkol sa video ng dashcam, ngunit tumanggi si Chang na nasa kanya ang ganoong video. Pagkatapos ay pinatugtog ni Chang ang recording mula sa bilangguan para sa kanya at sinabi sa kanya na siya ay mahahatulan bilang isang kasabwat sa isang krimen. Ngunit kung ibibigay niya sa kanya ang video, hindi isasama ni Chang ang kanyang pangalan sa kaso. Kumbinsido si Chang na ibigay sa kanya ang video, ngunit bukod doon, binigyan din siya ng pangalan ni Gong Ji-hun, ang presidente ng isang malaking pahayagan. Pag-uwi ni Chang, pinapanood niya ang video. Inilalarawan ng video ang 3 guilty na lalaking pumatay kay Professor So. Sa kanyang namamatay na hininga, sinabi ni So sa kanila na ang kanilang sikreto ay mabubunyag. Nagsimulang gumanda ang pinansyal ni Chang dahil binayaran siya ng alkalde at nagpasyang isama ang kanyang asawa sa isang mamahaling hapunan. Ngunit maya-maya ay nakatanggap siya ng tawag. Isang mabait na babaeng empleyado ang nag-aalok sa kanya ng libreng kape, ngunit ang inumin ay may spike.
Si Chang ay nagsimulang makaramdam ng pagkahilo nang siya ay nagmamaneho at nabangga ang kotse. Sa kabila ng tindi ng aksidente, agad na nagising si Chang pagkatapos managinip tungkol sa kung paano niya nakilala ang kanyang asawa. Samantala, hinanap ng isang lalaki ang kanyang sasakyan at ninakaw ang dashcam video, ngunit hindi lang iyon ang problema niya. Ang pulis ay may search warrant para sa kanyang opisina at may nakita silang ilang kawili-wiling bagay dito. Nakahanap sila ng isang taguan ng droga, isang taguan ng pera, inaresto si Chang at itinuturing siya ng media kasama ang pulisya na isang kilalang kriminal na kilala bilang Big Mouse. Sinubukan ng abogado na humingi ng tulong kay Choi ngunit tinanggihan siya ng alkalde at sinabi sa kanya na dapat siyang maging mas maingat. Dinala si Chang sa bilangguan at nagpa siya ang tatlong lalaki na patayin siya dahil hindi na siya kapakipakinabang sa kanila. Habang papapatayin nila siya, tinawagan ni Pangulong Gong Ji-hoon ang warden para utusan siyang pigilan sila. Nagnakaw si Big Mouse ng pera sa kanya at gusto niya itong bawiin. Kung namatay si Big Mouse, hindi niya mahahanap kung nasaan ang pera. Pinahinto ng warden ang pagbitay at kailangang masanay si Chang sa kanyang bagong buhay bilang isang bilanggo. Kapag siya ay itinapon sa kanyang selda, pinapanood ni Chang si Miho na nagsasalita sa ilang mga mamamahayag. Bago niya tapusin ang kanyang pananalita, lumingon siya sa kamera para kausapin si Chang at sinabi sa kanya na sinubukan niyang bisitahin siya, ngunit hindi nila siya pinayagang makita siya. Later, isang prosecutor ang nagtatanong kay Chang, sinusubukang malaman kung siya ay Big Mouse. Isinabat pa siya ng tagayusig sa isang lie detector, ngunit kapag nagtanong siya ng malalaking tanong, ang episode ay napuputol sa isa pang eksena nang hindi ipinapalam sa amin kung si Chang ay Big Mouse o hindi. Nang maglaon, binisita ni Jahon ang kanyang mga kaibigan sa bilangguan upang sabihin sa kanila na hindi nila dapat paglagyan ng daliri si Big Mouse dahil kailangan muna niyang hanapin ang kanyang pera. Pinapanood ng warden ang pag-uusap na ito sa pamamagitan ng kanyang mga kamera habang kumakain siya ng popcorn. Natutuwa siyang napaka-interesante sa sitwasyong ito dahil gusto ng ilan sa mga makapangyarihang lalaking ito na patayin si Big Mouse habang ang iba ay ayaw. Nang maglaon, nagpa siya ang warden na makipag-usap kay Chang upang tanungin siya kung siya ba talaga ang Big Mouse. Siya ay pala kaibigan sa kanya sa simula, ngunit mas nagiging pagalit siya nang sabihin ni Chang na hindi siya Big Mouse. Dismayado si Chang sa kung paano umunlad ang mga bagay-bagay at wala siyang pakialam kung mabubuhay siya o mamatay. Nakipag-away siya sa isang boss ng bilangguan na nagngangalang Chunsik. Ngunit napagtanto na ang kanyang pagnanais na mabuhay ay mas malakas kaysa sa kanyang pagkabigo at binubugbog siya. Pagkatapos ay kinurot niya ang isang psycho serial killer at sinubukan niyang ipapatay siya, ngunit napaiyak ang serial killer nang banggitin ni Chang ang kanyang ina. Dahil sa pangyayaring ito, maniwala ang ibang mga preso na siya nga talaga ang Big Mouse. Ang isang sikat na kriminal na tulad niya ay lubos na magkakaroon ng lakas ng loob na lumaban sa sinuman. Nang maglaon, nagpanggap si Chang na tatakas siya para barilin siya ng mga gwardya, ngunit hinuli lang siya ng mga ito. Ang dahilan niyan ay dahil pinapanood ng warden ang nangyayari sa pamamagitan ng kanyang mga kamera at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tumayo. Kinabukasan, ang mga bilanggo ay dinadala sa paglilinis ng mga kanal, ngunit ang mga bagay-bagay ay nawawala kapag dinalhan sila ng mga gwardya ng pagkain dahil itinuturing nilang ito ay kasuklam-suklam. Nagsimula nang makilala ni Chang ang katauhan ng Big Mouse. At nagsimula siya ng mini riot. Ang mga bilanggo ay kumukuha ng mga balde ng tay at sinasalakay nila ang mga gwardya gamit ito. Sa ilang mga punto ay lumalaki ang mga bagay at ang warden ay kailangang mamagitan upang mapigil ang mga ito. Lumapit sa kanya si Chang at nagsalita sa kanyang tainga na papatayin niya siya at ang tatlong makapangyarihang lalaki kung patuloy na gagawing miserable ni Warden Park ang kanyang buhay. Sa kalaunan ng warden ay umatras at pinapayagan ng mga bilanggo na makakuha ng mas masarap na pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam kay Chang na narito ang kanyang abogado upang makita siya. Sumama si Miho dahil natanggap niya ang mga papeles ng diborsyo ni Chang at gusto niyang pigilan ito sa anumang karagdagang aksyon. Ipinaliwanag sa kanya ni Chang na gusto niyang panatilihin siyang ligtas, kaya ang pakikipagdiborsyo ay mapoprotektahan siya. Sa kabilang banda, hindi kayang pabayaan ni Miho ang kanilang nakaraan at iginiit na maging asawa niya. Sinusuportahan niya ito at mananatili siya sa piling niya kahit anong mangyari. Nang maglaon ay dinala si Chong sa solitary confinement at doon tunay na sumanib ang kanyang pagkakakilanlan sa isa sa Big Mouse. Ang kanyang boses ay nangangasiwa sa psychologist na si Carl Jung na nagsasabi ng isang bagay ayon sa mga linya na ang isang tao ay maaaring maging ang persona na patuloy niyang ipinapalabas sa kanyang subconscious mind. Kapag muli siyang dinala sa pangkalahatang populasyon, nagbagong tao si Chang. Lahat ay sumasamba sa kanya para sa kung ano ang ginagawa niya para sa mga bilanggo at si Chang ay malapit nang gumawa ng isang hakbang pa.
Hiniling niya sa kanyang kapwa preso na si Jerry na ipaalam sa lahat sa bilangguan na pagbibigyan niya ang mga hiling ng mga bilanggo. Nakipagkita sa kanya ang ilang bilanggo upang tanungin siya kung ano ang gusto nila. Ang isa sa kanila ay ang pinuno ng silid ng selda na humiling kay Chang na hanapin ang kanyang nawawalang anak na babae. Matagal na siyang nawala at walang nakakaalam sa kanyang kinaroroonan. Sinubukan niyang hanapin siya mismo, ngunit naging komplikado ang mga bagay at napunta siya sa bilangguan. Pagkatapos ay hiniling ng psycho serial killer kay Chong na tulungan ng kanyang ina. Siya ay may sakit at siya ay na-hospital. Pansamantala, nagsimula si Miho ng bagong trabaho bilang nurse sa ospital kung saan nagtatrabaho ang asawa ng alkalde. Ginagawa niya ito sa pag-asang makahanap ng karagdagang impormasyon tungkol kay Professor Seo. Ayon sa dashcam video, maaaring may naiwan si Professor Seo na papel. Nagsisimula siyang magtrabaho bilang tagapag-alaga para sa mga pasyente ng cancer at sa lalong madaling panahon kailangan niyang tulungan ng isa sa kanila kapag huminto ang kanilang puso. Binibigyan sila ni Miho ng CPR at iniligtas ang pasyente. Pero imbes na purihin siya ay pinapagalitan siya ni Hyun. Bago lang si Miho at hindi niya alam na namatay na pala ang mga kamag-anak ng lahat ng pasyente sa floor na ito. Pumirma ng utos na huwag magbigay ng CPR sa kanilang mga tao sa mga kasong tulad nito. Napag-alaman ni Miho na ito ay napaka-weird at nakakainis, ngunit kailangan niyang mag-ingat at malaman ng higit pang intel. Kapag nagpapahinga siya sa labas, nakita niya ang isang lalaki mula sa ospital na sinusubukang kumbinsihin ng isang babae na pirmahan ang parehong utos para sa kanyang kamag-anak na isang pasyente sa ospital. Bumalik sa loob ng bilangguan, tinawag ng tatlong makapangyarihang lalaki ang warden para makipag-usap at nilinaw na gusto nilang patayin si Chang. Hindi naman sila papayagan ng warden dahil iba ang utos niya kay Jahon. Ikaw sa kabilang banda, hindi siya makatanggi sa malaking tambak na pera na iniaalok sa kanya ng tatlong lalaki. Pinapatingin lang nila sa warden minsan. Hindi nagtagal ay nagtipon ng tatlong VIP ng ilang bilanggo para sa misyong ito at ikinulong sila ng mga gwardya sa isang lugar kasama si Chong at ang kanyang mga tagasunod. Ang dalawang grupo ay nagsimulang mag-away habang ang serial killer ay naglabas ng kutsilyo at nagsimulang maglakad patungo kay Chan kahit na siya ay nagpapanggap bilang kanyang tagasunod. Nakita siya ng pinuno ng silid at tumalon siya na iniligtas si Chang mula sa pag-atake. Kailangang makialam ng warden at itigil ang laban dahil kung hindi, malalaman ni Ji-hoon na bahagi siya nito. Kinabukasan, isa pang insidente ang naganap sa ospital nang bigyan ni Miho ng 2 mg ng gamot ang isang pasyente. Pinagalitan siya ng head nurse dahil dapat ay binigyan siya ng 1 mg. Para maresolba ang kanilang alitan, tinitingnan nila ang card ng pasyente sa computer para malaman kung ano ang kanyang race eta. Ang dosis ay talagang 1 mg, ngunit sinabi ni Miho na may nagbago ng numero dahil ito ay 2 mg kanina. May proof siya dahil nag-screenshot siya sa phone niya. Nang maglaon, tinipon ni Hyun ang mga tauhan sa komperensya at nagpa siya si Miho na pumunta sa opens iba. Siya ay tumalon habang si Hyun ay nagsasalita at naghahagis ng pain sa pagsasabing nabasa niya ang papel ni Professor So. Ayon dito, marami silang ginagawa na taliwas sa tamang patakarang medikal. Habang nagko-commute si Miho pabalik sa kanyang bahay, nakaramdam siya ng creepy na parang may nagbabantay sa kanya. Sa kabutihang palad, nakilala niya ang kanyang ama at makakauwi ng ligtas. Habang ginagawa nila, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa alkalde na humihiling sa kanya na makipagkita ng personal. Sa loob ng bilangguan, isang serye ng mga kaganapan ang nagaganap na pabor kay Chang. Isa sa kanyang mga umaatake ay namatay sa loob ng kanyang selda sa nag-iisang nakakulong. Naniniwala ang mga gwardya na ang taong ito ang nagtapos sa kanyang sarili dahil walang paraan na may ibang makapasok doon. Gayunpaman, mayroong isang tiyak na bilanggo na hindi maaaring tumigil sa pagsigaw na pinatay ng Big Mouse ang taong ito. Dumating ang doktor upang makita ang sumisigaw na bilanggo at napagpasyahan na siya ay ganap na baliw. Kapag ang isang grupo ng mga bilanggo ay pinalaya sa pangkalahatang populasyon sa cafeteria, ang lahat ng mga mata ay nasa kanila dahil ang mga bagay ay maaaring maging tense sa pagitan nila at ng Big Mouse. Kapag ang mga taong ito ay umupo upang kumain, ang isa sa kanila ay nalason at namatay. Ang lahat ng mga bilanggo ay nanunood, naniniwala na ang Big Mouse ay isa-isang pinalabas ang kanyang mga kalaban. Kasabay nito, isinasaalang-alang ni Chang ang posibilidad na si Big Mouse ay nasa loob ng parehong bilangguan at talagang siya ang nag-frame sa kanya. Di nagtagal, binisita ni Jahon ang bilangguan upang makipag-usap kay Chang at hiniling sa kanya na ibalik ang kanyang pera. Hindi ito ibibigay ni Chang sa kanya, ngunit nagtataka si Ji-hoon kung paano niya natitiyak na si Chang ay talagang Big Mouse.
Sinabi niya na ang Big Mouse ay nakipagnegosyo sa ilang mga nagbebenta ng droga at hiniling sa kanya na kunin ang mga pangalan ng mga nangungunang nagbebenta ng droga na kanyang nakatrabaho. Hindi alam ni Chang ang mga pangalang ito, kaya tumugon siya na gusto niyang panatilihing ligtas at pribado ang kanyang mga kliyente. Hindi kumbinsido si Ji-hoon at binibigyan siya ng 5 araw para sabihin sa kanya ang mga pangalan o kung hindi ay ipagpalagay niyang hindi siya Big Mouse at papatayin niya ito. Nang umalis si Ji-hoon, inatake ni Chong ang isang gwardya para kunin ang kanyang telepono at tinawagan ang alkalde para tanungin siya ng mga pangalan. Nakuha ng alkalde ang listahan ng mga pangalan mula sa taga-Yusig, ngunit tumanggi siyang tulungan si Chong at binitawan siya. Sa loob ng kulungan, nirepaso ng warden at ng ilan sa kanyang mga gwardya ang footage mula sa cafeteria at napagtanto nilang nakalunok ng cyanide pill ang lalaking namatay. Nangangahulugan ito na tinapos niya ang kanyang sarili at hindi pinatay ng Big Mouse. Inutusan ng warden ang kanyang mga tauhan na hanapin ang selda ni Chang, ngunit wala silang nakitang kaina-hinala dito. Sinabi ni Warden Park kay Chang na alam niya ang kanyang sikreto. Mahilig siyang sambahin, ngunit hindi niya pinatay ang mga lalaking iyon. Sinabi ni Chang na hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay para patayin ang mga lalaking iyon, ngunit paano sila nakumbinsi na wakasan ang kanilang mga sarili. Samantala, sinusundan pa rin si Miho kaya nag-text siya sa kanyang ama para humingi ng tulong. Si Mr. Giatsuntay, isang abogado na kaibigan ni Chong, ay hamarang sa lalaki at inilagay sa posos. Ipinahayag ng lalaki na siya ang sekretarya ng alkalde, kaya binisita ni Choi si Miho upang linawin ang sitwasyon. As he claims, he was worried about her dahil binanggit nito ang papel ni CEO, kaya pinasundan siya ng kanyang sekretarya para masiguradong magiging maayos siya. Ibinigay din niya sa kanya ang isang listahan na nagbabalangkas sa nangungunang 5 kliyente ng droga ng Big Mouse. Hindi nag-aksaya ng panahon si Miho, at binisita niya ang kanyang asawa para ibigay sa kanya ang listahan. Sa loob ng kulungan, isang bungkos ng mga betting card ang nagsimulang ipuslit sa loob, habang ang mga bilanggo ay nababaliw sa mga hula kung sino ang mananalo sa digmaan sa pagitan ng Big Mouse at ng 3 VIP. Sinisikap ng mga gwardya na wakasan ang kabaliwan na ito sa pagtaya, ngunit direktang hinarap ni Big Mouse ang 3 VIP, at sinabi sa kanila na mayroon siyang paraan upang patunayan na siya ay Big Mouse, kaya tumaya sila dito. Kasabay nito, nakipagkita si Choi kay Ji-hoon sa isang art gallery, at ibinunyag ng makapangyarihang mediaman na peke ang listahang ibinigay niya sa prosecutor. Ibibigay sa kanya ni Chang ang mga pekeng pangalan na ibinigay niya sa kanila, at iyon ang magpapatunay sa kanya na hindi talaga siya Big Mouse. Sinubukan ni Choi na tawagan si Chang upang bigyan ng babala, ngunit hindi nagtagumpay dahil ang telepono ay nasa kamay ng warden. Hindi nagtagal, kinuha ng mga gwardya si Chang mula sa kanyang selda at dinala siya patungo sa silid ng pagpupulong. Ang mga tao ay nagyaya kay Big Mouse habang siya ay naglalakad sa bilangguan habang ang alkalde ay pumasok sa loob ng bilangguan. Gusto ni Choi na makipag-usap kay Chang, ngunit hindi siya maaaring payagan ng warden na gawin yon. Inutusan niya ang kanyang mga bantay na kunin si Chang, at hindi nagtagal ay nakipagpulong ang abogado sa 3 VIP. Hinihintay na rin siya ni Ji-hoon dahil magiging bahagi siya ng larong ito. Hindi mapalampas ni Choi ang saya, kaya sumama siya sa kanila sa meeting room. Binabalangkas ng warden ang mga patakaran ng laro. Isusulat ni Ji-hoon ang mga pangalan ng nangungunang 5 kliyente ng droga ng Big Mouse sa isang papel, at pagkatapos ay itiklop niya ito para walang makakita. Pagkatapos, isusulat ng Big Mouse ang parehong mga pangalan at ihahambing nila ang mga papel upang makita kung magkatugma ang mga pangalan. Inaasahan ng lahat na matatalo si Big Mouse, ngunit nagulat sila nang makitang perpektong magkatugma ang mga pangalan kapag binubuksan nila ang kanyang papel. Tuwang-tuwa ang ilang mga preso kapag lumabas ang mga resulta dahil nanalo sila sa kanilang mga taya. Sa loob ng meeting room, naisip ni Choi sa kanyang sarili na si Chang ay talagang Big Mouse at pinaglalaroan siya. Sa kabilang banda, ipinahayag ni Ji-hoon na hindi siya makapaniwala na si Chang ay Big Mouse. Ipinaalam niya sa lahat na ang isang lalaking nagngangalang Peter Hong ay naaresto at masasabi niya sa kanila kung ito nga ba ay Big Mouse. Si Peter Hong ang fund manager kung kanino binigyan ni Big Mouse ang kanyang pera upang malaunder niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga pamumuhunan. Sa katunayan, dinala si Chang sa silid ng interogasyon upang makita siya ni Hong at tinanong siya ng tagayusig kung ito ay Big Mouse. Gayunpaman, tumunog ang alarm clock ni Hong at kailangan niyang magpa-insulin shot. Nakuha niya ang isang shot bago niya masagot ang tanong, ngunit siya ay namamatay. Sunod, nakipag-usap si Ji-hoon kay Choi at tinanong siya kung siya ay Big Mouse. Medyo hindi komportable ang pakiramdam ni Choi, ngunit sinabi ni Ji-hoon na nagbibiro lang siya. As their conversation reveals, there are some bad blood between the two. Tila, mayroong isang lalaki na may palayaw na The Elder.
Sino ang namamahala sa lungsod at ginawa silang dalawa kung sino sila? At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.